Hey fam, this is Myers and you're tuned into Easy Ride. Oh, I think Myers is very, very accommodating. Accommodating! No, I think to someone na ngayon palang nade-discover si Myros, I think makikita niya kung gaano ka-heartfelt yung music ni Myros, kung gaano ka-sentimental, and lahat ng mga songs na sinusulat ko, ma-amaze siya kasi parang magugulat siya dahil yung personality ko is very bubbly, tapos yung mga songs ko talagang super masasakit. So I think doon parang magkakaroon siya ng idea na, ba't parang, alam mo yun, yung parang, ang kulit niya pala, din yung music niya sobrang seryoso. Ganun. I want Moira kasi parehas kaming nananakit yung mga songs namin. So can you imagine Myros and Moira together? Nananakit lang kami ng nananakit. Ang cute nun. Bahala sila dyan. Basta ako, alam mo, ayokong mag-say ng anything na about dyan sa bagay na yan. Basta siguro ako nag-focus lang ako, gumawa ng original na mga songs na galing talaga sa puso at galing sa totoong experience. Ganun. Okay lang. As in, yun lang talaga. I mean, hindi mawawala kasi yung comparison na parang, pero na-weirdohan ako eh. Kasi parang P-pop solo artist naman ako, tapos i-compare ako sa group. Parang dun pa lang, 4 na sila, 1 lang ako. So, paano naman ako? Di ba? So, kaya guys, ang gawin ninyo, supportahan nyo na lang yung mga iba't ibang mga artist, mga P-pop artist, solo artist man yan, P-pop groups man yan. Support natin because at the end of the day, we're carrying the OPM flag, sa buong mundo. Alam niyo guys, pagbigyan niyo na ako kasi mas matanda naman ako sa kanila. Siguro kung kasabayan ko si SB19 at saka si Bini nung time na yon, okay lang sa akin. Okay lang sa akin kahit sino pa sa kanila. Kaya lang, siguro bilang 2012 pa ako nag-start. Kaya yung recognition na yon, sabi ko parang bonus na lang talaga siya. Pero kung kanino man siya ibigay, sa akin okay lang talaga. Kumbaga, blessed lang ako na ma-recognize bilang yon. And alam niyo guys, kapag bigyan kayo ng award na, let's say, P-pop Artist of the Decade, may kalakip yan na back pain. Kasi ibig sabihin, tumatanda ka na, ganun. Ang Bini tsaka SB19, ang gagaling pa nila sumayaw. Ako di ko na kaya yan. Thank you. Bababaero, bababaero, bababaero daw ako. Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Tayo'y umaasa't hilag at kaluran. Basta yun na yun. Dati, just to give an idea, kasabay ko yan si Thyro, yung nagsulat ng dati sa Philpop 2013. So, yung isang song ko din yung entry nun, tapos silang nanalo. Pero favorite ko yan, yung di ba't ikaw nga yung reyna at ako ang yung hari, ikaw yung prinsesa. Basta ganun. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At iba. Mali. Gento, malamig sa bibig, ba yun? Mali. Gento. Gento. Okay, Gento. Yeah. Well, hindi naman nagbago yung paborito kong kanta ever since hanggang ngayon. It's Dreaming of You by Selena. Yeah. 'Cause I'm dreaming of you tonight till tomorrow. I'll be holding you tight. And there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming about you and me. Yun.
Red flag. Pag gusto mo, paglaban mo, gawan mo ng paraan. Kasi parang may mga bagay sa buhay natin na gusto natin pero kung di tayo gagawa ng first step, walang mangyayari. So, that's a red flag for me. Red flag. Kasi parang iniisip mo, hindi siya nagsiselo sa akin. Pangit ba ako? Yung ganon. So parang giveaway ako. So red flag yun. I mean, rejection is part of life. So, kung ma-reject ka, okay lang yun. Hanap ka na lang ng iba because the right person will come to you at the right time. Green flag for me. Kasi may mga tao na naging part ng buhay mo na kahit sabihin mong natapos yung relasyon ninyo, depende yan it's a case-to-case basis. I think siguro depende sa lalim ng pinag-ugatan ng paghiwalay ninyo. Pero kung parehas yun namang desisyon na maghiwalay, okay pa din maging friends. Lalo na especially kapag meron kayong mga properties together, alam mo yun. So, yun pa rin, kailangan mas maging isipin natin yung mga ganung bagay. Red flag. Red flag kasi parang mapapatanong ka pa din na parang hindi pa ba ako sapat? Ganun. Green flag yun for me. Because kailangan patas. Sa isang relasyon hindi pwedeng sa eto lang, hindi pwedeng siya lang. Especially kung parehas naman kayong may magandang trabaho, bakit mo naman titipirin yung isa? Kumbaga parang sa akin kasi, sa hirap ng buhay ngayon, mas maganda na 50-50 na para mas magaan. So mas maglalast yung relationship ninyo. Ganun. Parang red flag yun eh. Red flag yun. Pero again, case-to-case basis siya. Kasi parang, for me bago pa man maging kayo, syempre kaibigan niyo na yung mga yan. So, I think maganda na meron kayong maayos na usapan. Kasi, di ba, minsan yung pagiging immature, hindi rin natin matanggal-tanggal yan eh, di ba? What if birthday naman ng kaibigan yung super close niya? Tapos pagsaselosan mo pa ba yun? So, case-to-case basis siya. Pero, halimbawa, mga importanteng event ng life mo, tapos inuna niya pa yung mga kaibigan mo kesa sa'yo, iwalayan mo na, ganun. Red flag. Wala nang wala nang explanation. Meron niyang kausap na iba, sure ako. Kaya mag-overthink ka ngayon, maniwala ka sa akin, nangyari yan sa akin. Hindi niya gusto ang friends mo. Red flag yun. Kasi naniniwala ako, at for sure naniniwala ka din na etong mga tao na to, kaibigan mo na to, bago pa man maging kayo. So, ibig sabihin importante yan sa life mo. Ngayon, hindi dahil hindi niya gusto, hindi mo na rin gugustuhin. Parang napaka-immature. Diba? So, sa isang relasyon, kailangan ng understanding. And kung talagang mahal ka niyan, mamahalin niya din yung mga taong nagpapasaya sa buhay mo, katulad ng mga kaibigan mo. For me, it's a green flag. Kasi best friend ko ganun din eh. So, okay lang yun. Naniniwala ko there is no gender pagdating sa pagkakaibigan, di ba? Minsan nga kahit aso pa yan eh, okay lang. Kasi kaibigan mo yun eh, di ba? So, I mean, there's nothing wrong about it. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mangamba. Ang bawat pintig ng puso ko, sinisigaw ang pangalan mo. Sa lungkot at sa ligaya, kasama mo ko. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Buong buhay ko'y nag-iba. Kumantala ka, dahil ikaw ang aking kasama. Sinta. Ano bang gagawin? Puso ba'y dapat sundin? So, ano yung kanta ko eh? Ballad? Seryoso? Pag gumanto ako, parang stop. Tapos kapag after ko kumanta, palakpak. Okay, ready. Game. Ready. Dapat kayo din, para kunwari marami tayo. Okay, 1, 2, 3, go. Psst, quiet please. Ano bang gagawin? Laro kayo, no? Okay. Ano ba? Taas tuloy. Babaan natin.
Ano bang gagawin? Puso ba'y dapat sundin? Di ko na kayang tiisin ang sugat ng damdamin. Paalam na, hindi na pabalik, hindi na pabalik. Lalayo na lang kahit na masaktan, ang puso ay pagbibigyan. Oh, hindi na pabalik, hindi na pabalik. Lalayo na lang at aking iiwan ang sakit na dulot na nakaraan. Hey guys, this is Myros and sana po ay supportahan po ninyo ang aking bagong song, ang Kahit Ikaw Ang Lumayo at yung kinanta ko kanina, yung Hindi Na Babalik. And lahat ng mga songs ko po ay mapapakinggan nyo sa lahat ng streaming platforms, worldwide, Spotify, Apple Music, Deezer. All you have to do is search my name, it's Myros. And you can also follow me sa aking lahat ng social media accounts. Again, hanapin nyo lamang si Myros, M-Y-R-U-S. Hanapin mo may blue na check para hindi na kayo malito parang pagpili sa taong gusto mo. Uy! Anyway, ano pa ba? Meron po akong upcoming concert on October 9, 2026 at a music museum titled Myros My Time. That's 8 p.m. and you can get your tickets at ticketworld.ph. And on October 11 naman po, ako po ay meron ding Myros My Time sa Singapore. And September 11 naman po, meron po kaming concert ni Miss Dulce sa Dasmariñas, Cavite. So, para sa lahat ng info na yan, kapag sinabi ko kanina, pumunta lang sa aking mga social media accounts. And I want to say thank you to my Golden Rock production for everything. Yan. Maraming salamat. Thank you, guys. Remember someone today with Myros. Bye, fam. Hey, thanks for watching. For more exclusive videos and artist interviews, You can check out all our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. links are in the description below.